Nakatayo sa harap ng kanyang ninuno, ipinahayag ni Musong na ito ay isang malalim na karangalan na makilala siya at taos-pusong humingi ng paumanhin sa kanyang naunang kabastusan. Hiniling kay Yuwon na maunawaan na ang kanyang mga aksyon ay ganap na para sa kapakanan ng hinaharap ng kulto. Habang pinagmamasdan ang sinaunang martial na artista, sa loob ay pinagnilayan ni Musong na ito ay isang napakabuting bagay na walang media o internet sa timeline na ito. Tandaan na kung hindi, ang mga alaala ng kanyang ninuno ay kailangang ganap na burahin. Biglang, habang sinusubukan ni Musong na i-activate ang kanyang time travel device upang makatakas, ang kamay ni Yuwon ay kumilos ng napakabilis. Agad na inagaw ang futuristic na remote mula sa pagkakahawak ng kanyang inapo. Napasigaw si Musong sa pagkagulat habang mahinaong sinuri ni Yuwon ang device. Tinanong kung ang maliit na bagay na ito ang nagdadala sa kanya sa hinaharap. Kinakabahan, kinumpirma ito ni Musong at desperadong nakiusap sa kanyang ninuno na mag-ingat dito. Napansin ng bigla ang pagkaapurahan. Tinanong ni Yuwon kung bakit ang kanyang inapo ay biglang nagmamadali. Tinanong kung ang time patrol ay talagang matutuntun siya ng ganoon kabilis. Hawak ang kanyang dibdib sa stress, inihayag ni Musong na ang mga awtoridad ay aktibong sumusunod sa isang identity chip na nakaimbed ng diretsyo sa loob ng kanyang katawan. Nang tanungin ni Yuwon kung ano ang identity chip, ipinaliwanag ni Musong na ito ay gumagana ng katulad ng isang identity plaque mula sa kanilang sinaunang panahon. Malungkot niyang sinabi na hanggat ang chip ay nananatili sa loob ng kanyang laman, ang Time Patrol ay magkakaroon ng kanyang eksaktong live na lokasyon kahit saang timeline siya tumakas. Binalaan niya na kung si Yuwon ay mananatili sa malapit, ang futuristic na mga awtoridad ay walang alinlangan na darating sa lalong madaling panahon. Naintriga, tinanong ni Yuwon para sa kumpirmasyon na ang tracking device ay pisikal na nasa loob ng katawan ng kanyang inapo. Sumagot si Musong na gusto niyang magbigay ng karagdagang detalye. Ngunit nauubos na ang kanilang oras, walang palya. Sa loob ay inutusan ni Yuwon si Nano na i-scan ang katawan ni Musong at tukuyin ang nakatagong identity chip. Kinumpirma ni Nano na ang kahilingan ay posible at agad na sinimulan ang scan. Ang augmented reality interface ng AI ay mabilis na nagproyekto ng isang kumikinang na bughaw na handprint sa isang tiyak na bahagi ng itaas na likod ni Musong, na nagudyok sa sistema na utusan si Yuwon na ilagay ang kanyang kamay sa minarkahang lokasyon. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon, kinakabahang tinanong ni Musong kung mayroong isang bagay sa kanyang likod. Bago siya makareact, mabilis na sinaktan ni Yuwon siya ng diretsyo sa pagitan ng mga talam ng balikat, na naging dahilan upang sumigaw ang batang direktor sa sakit at hingi na malaman kung ano ang ginagawa ng kanyang ninuno. Walang pagsisisi, tahasang sinabi ni Yuwon sa kanya na ito ay magiging nakakainis kung siya ay gumagalaw at inutusan siyang manatiling ganap na tahimik. Hindi pinansin ang pagkalito at discomfort ng kanyang inapo. Matatag na inilagay ni Yuwon ang kanyang kumikinang na palad ng diretsyo sa asul na marker sa likuran ni Musong upang tugunan ang tracking device. Kasunod ng mga tagubili ni Nano, inilagay ni Yuwon ang kanyang kumikinang na bughaw na kamay ng diretsyo sa likuran ni Musong upang simulan ang scan. Naramdaman ang kakaibang sensasyon. Kinakabahang nauutal si Musong. Tinanong kung ang kanyang katawan ay iniscan. Desperadong ipinaliwanag niya na ang identity chip ay talagang isang espesyal na anyo ng nanomachine. Ibig sabihin ito ay patuloy na naglalakbay sa kanyang bloodstream sa halip na manatili sa isang nakapirming lokasyon. Naiinis sa daldal, mahigpit na inutusan ni Yuwon ang kanyang inapo na tumahimik. Sa pamamagitan ng kanyang augmented reality vision, nakita ni Yuwon ang isang maliit na mekanikal na tulad gagamba na device na lumalangoy sa mga ugat ni Musong at sa isip ay kinumpirma na niya ang target. Biglang, ang scanning interface ay kumislap ng isang pulang babala. Binalaan ni Nano si Yuwon na ang scan ay nakita at ang identity chip ay mabilis na sinusubukang lumipat patungo sa puso ng host. Nakita ang mekanikal na gagamba na lumalangoy ng mas malalim sa cardiovascular system ni Musong. Apurahang tinanong ni Yuwon ang AI kung paano alisin ang device bago ito makarating sa isang kritikal na organ. Iminungkahi ni Nano na ipos ang chip gamit ang electric shock o isang EMP. Mabilis na pinroseso ni Yuwon ang solusyon. Napagpasyahan na kailangan niyang gumamit ng malakas na lightning power upang sunugin ang device. Itinuon niya ang kanyang tunay na chi, na bumubuo ng isang maliit, matinding kumikislap na pulang karayom ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga daliri. Alam na ang katumpakan ay ganap na susi upang maiwasang patayin ang kanyang inapo. Sa isip ay ipinagkatiwala ni Yuwon ang proseso ng pag-aim kay Nano. Agad na kinilala ng AI ang utos, na-activate ang formless sword at funnel system upang makakuha ng lock.
Isang kumikinang na bughaw na target reticle ang lumitaw sa likuran ni Musong sa pamamagitan ng augmented reality display, na direktang kumukundado sa eksaktong lokasyon ng tumatakas na identity chip. Sa matatag na pagkakakundado ng kanyang target, naghanda si Yuwon na pumatay. Ang kanyang pulang kidlat na karayom ay kumikislap ng marahas habang inihahanda niya ang surgical attack. Walang pag-aalinlangan, marahas na itinulak ni Yuwon ang kumikislap na pulang karayom ng diretso sa likuran ni Musong. Sumigaw ang batang direktor sa matinding sakit habang ang puro kidlat ay tumusok sa kanyang laman at tumama ng tama. Ang mikroskopikong pulang enerhiya ay marahas na hamarang sa mekanikal na gagamba sa gitna ng paglangoy sa loob ng daluyan ng dugo. Agad na sinunog ang identity chip hanggang sa maging isang walang silbing itim na husk. Habang kumukupas ang matinding pagkabigla, mabigat na humingle si Musong para sa hangin, kitang-kitang nayanig ng bigla ang panloob na pag-atake. Mahinahong inalis ni Yuwon ang kanyang kamay at walang pakialam na ipinaalam sa kanyang inapo na malaya na siyang gumalaw muli. Humihingal pa rin at hawak ang kanyang dibdib, mahinang tumutol si Musong, nangangatwira na hindi basta-basta maaalis ng kanyang ninuno ang identity chip ng ganun kadali. Desperadong ipinaliwanag niya na ang device ay gawa sa pinakamatibay na metal sa Earth. Tandaan na habang hindi ito kasing impenetrable ng gadolinium, ito ay hindi kapani-pani walang matibay. Simpleng pinutol ni Yuwon ang mahabang paliwanag, malamig na sinabi na wala na ang chip. Natulala, kumurap si Musong sa hindi makapaniwala at naguguluhang hiniling sa kanyang ninuno na ulitin ang kanyang sarili. Upang patunayan ang kanyang punto, inabot ni Yuwon ang kanyang kamay at tinanong kung nakikita ng kanyang inapo ang kanyang hawak. Pumikit si Musong sa pagkalito, inamin na wala siyang makita gamit ang kanyang mata at humingi ng sandali upang mag-adjust. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang futuristic na visor at inactivate ang scanning function nito upang siyasatin ang kamay ng kanyang ninuno. Sa masusing pagtingin sa pamamagitan ng enhanced lens, nanlaki ang mga mata ni Musong sa matinding pagkabigla habang perpektong na-visualize niya ang ganap na sunog at nawasak na mga labi ng dating hindi masirang identity chip na nakapatong ng walang pinsala sa palad ni Yuwon. Sa masusing pagtingin sa pamamagitan ng enhanced lens ng kanyang visor, pinalaki ng display ang imahe ng 1,000,000 beses, na naging dahilan upang manlaki ang mga mata ni Musong sa matinding pagkabigla habang perpektong na-visualize niya ang malinis na nahati at sunog na mga labi ng dating hindi masirang identity chip na nakapatong ng walang pinsala sa palad ni Yuwon. Nagsalita ng may hininga ng lubos na hindi makapaniwala, agad na tinanong ni Musong ang kanyang ninuno kung paano niya nagawang magsagawa ng gayong imposibleng gawa. Mahinahong ipinaliwanag ni Yuwon na gumamit lamang siya ng isang walang hugis na espada na nilagyan ng lightning chi, tinitiyak ng may ganap na surgical precision na ang mapanirang electrical energy ay hindi umabot saan man sa katawan ng kanyang inapo. Pagkatapos ay malamig niyang tinanong kung ang paliwanag na yun ay nakapagbibigay kasiyahan sa kuryusidad ng batang direktor. Hawak ang kanyang likuran kung saan tumama ang pag-atake. Pinroseso ni Musong ang nakakatakot na katotohanan na ang masakit na pagkabigla ay aktwal na puro kidlat. Namangha sa kung paano nagawang kontrolin ni Yuwon ito ng perpekto na hindi siya tuluyang nakuryente kasama ng chip. Sa loob, pinagnilayan niya ang kanyang sariling modernong pagtatangi, inamin na orihinal niyang inakala na ang mga tao mula sa nakaraan ay hindi magiging pambihirang matalino sa kabila ng kanilang mataas na martial arts skills. Gayunpaman, nagtapos siya ng may malalim na paggalang na kapwa ang nagtatag na Heavenly Demon at ang Armseverang Demon Emperor ay nagtataglay ng isang nakakatakot halos baliw na antas ng katalinuhan. Sa pag-neutralize ng agarang banta, inutusan ni Yuwon ang kanyang inapo na magpatuloy sa pagsasalita. Pinilit na malaman kung ang kanyang orihinal na plano ay dalhin ang nagtatag na Heavenly Demon sa hinaharap. Sa pagproseso ng tanong, sa loob ay napagtanto ni Musong na ito ang kinaiinteresan ng kanyang ninuno sa buong panahon. Napansin niya ng may kaginhawahan na salamat sa pagkawasak ni Yuwon sa identity chip, hindi na dapat matunto ng time patrol ang kanyang lokasyon. Matagumpay na nagbigay ng kailangan na window ng oras, iminungkahi na patuloy silang gumalaw upang manatiling ligtas. Hiniling ni Musong na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakbay. Ang dalawang martial na artista ay tumalon sa hangin, mabilis na naglalakbay sa madilim na tanawin, habang sila ay tumatalon sa gabi. Matapat na inamin ni Musong na pinili niya si Yuwon dahil lamang hindi niya makuha ang nagtatag na Heavenly Demon, na ginawa si Yuwon na kanyang pangalawang pinakamahusay na opsyon. Kinakabahan siyang lumingon upang sukatin ang reaksyon, ngunit si Yuwon, hindi natitinag, mahinahong hinimok siyang magpatuloy. Nakaginhawa,
Sa loob ay ipinagdiwang ni Musong na ang kanyang kakilakilabot na ninuno ay hindi nasaktan sa tapat na pag-amin, bumabalik sa malupit na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Musong na ang kanyang plano na baguhin ang nakaraan ay nabigo gaya ng inaasahan, idinagdag na hindi na siya makakabalik sa kanyang sariling panahon nang wala ang kanyang natitirang time pack dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang extra. Inilabas ang isang futuristic na tablet, inihayag ni Musong na ang napakalaking pagkabigo na ito ang eksaktong dahilan kung bakit kinailangan niyang gumamit ng kanyang huling plano. Ipinaliwanag niya na ang nanomachine sa loob ng katawan ni Yuwon ay ang ganap na tanging ikapitong henerasyon na modelo sa kanyang panahon at ang tablet na hawak niya ay ang tanging device na may kakayahang kontrolin ito. Sa pagkonekta ng mga punto, tinanong ni Yuwon kung ito ang dahilan kung bakit sinubukan ni Musong na kunin ang kanyang pisikal na impormasyon at martial arts data nang walang pahintulot niya. Pinagpapawisan at mukhang malalim na humihingi ng paumanhin, ipinahayag ni Musong ang kanyang pagsisisi. Ipinaliwanag na gusto niyang linawin ang kanyang mga aksyon, ngunit walang sapat na oras sa magulong pagtatagpo. Tumingin sa screen ng tablet, na ngayon ay nagpapakita ng isang matingkad na pulang mensahe ng error, inihayag ni Musong na ang pagkuha ng data ay hindi na isang opsyon. Ipinaliwanag niya na ang tanging master controller na taglay niya ay naglabas lamang ng isang critical na system error. Higit pa rito, sinabi niya na ang ikapitong henerasyon na nanomachine ay tahasang nakaprogram ng isang nakamamatay na failsafe na sumabog kung ito ay aalisin sa katawan ng isang host. Pinapanood si Yuwon na maganda ang paglipad sa unahan niya laban sa sumisikat na bukang liwayway. Sa loob ay tinanggap ni Musong ang hindi maikakailang katotohanan, ang tanging taong tunay na makakagamit ng advanced na teknolohiya ay si Yuwon mismo. Ang dalawang lalaki sa wakas ay lumapag sa isang mabatong bangin kung saan tumingin si Yuwon sa tigang na lupain at inihayag na sa tingin niya ay nakikita na niya ang kanilang destinasyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, itinuro ni Yuwon ang isang lohikal na hinuha tungkol sa malungkot na sitwasyon na kasalukuyang kinakaharap ng hinaharap. Sinabi niya na habang ang martial arts ay natural na bumubuti sa paglipas ng panahon, ang katotohanang ang kanyang inapo ay naglakbay pabalik upang hanapin ang martial arts ng nakaraan ay dapat na nangangahulugan na ang martial arts ng kanilang kulto ay ganap nang nawala sa hinaharap. Nagulat sa napakatumpak na pagtatasa, tinanong ni Musong kung paano nalaman ng kanyang ninuno yun, walang pakialam na ipinaliwanag ni Yuwon na hinuhusgahan niya ito batay sa naunang pag-aangkin ni Musong na ang kanyang posisyon ay katumbas ng isang matanda. Kinumpirma ni Musong na ang kanyang tungkulin ay tulad ng isang matanda o tagapagbantay, ngunit biglang naging kitang-kitang nababalisa at nagtatanggol. Agitated niyang itinuro na ang isang matanda sa kanyang panahon ay umaabot lamang sa ultimate peak stage, bahagyang nagtatampo habang bumulong siya na ang pag-abot sa ganoong antas ay talagang sapat upang siya ay tawaging isang bihirang henyo sa kanyang panahon. Hindi pinansin ang mga dahilan, inilipat ni Yuwon ang paksa at hinamon ang kanyang inapo. Gustong makita kung gaano siya kasanay. Ipagpalagay na si Musong ay dapat na natutunan ang eksklusibong martial arts na nakalaan para sa pinuno ng kulto dahil siya ang batang pinuno. Inutusan siya ni Yuwon na lumaban sa kanya ng buong makakaya, natakot sa mismong posibilidad na labanan ang kanyang maalamat na ninuno. Kinakabahang nauutal si Musong, tinanong kung paano siya maglalakas loob na atakehin siya. Hindi naaaliw, tinitigan siya ni Yuwon ng may matalim, nagbabantang tingin. Tahasang pinaalala sa batang direktor na sinubukan na niyang puwersahang kontrolin si Nano at pisikal na pigilan ng kanyang katawan kanina, walang puwang para sa argumento, matalim niyang sinabi sa kanyang inapo na itigil ang kalokohan at lumapit sa kanya. Napagtanto na hindi siya makakatalikod sa hamon, nag-aatubiling pumayag si Musong, tandaan na wala siyang kasalukuyang sandata, lumapit siya sa isang kalapit na puno at pinutol ang isang makapal, matibay na sanga ng kahoy upang gamitin bilang pansamantalang espada. Inihayag ang kanyang pag-atake, sumugod si Musong pasulong ng may matinding bilis. Agresibo siyang lumipad sa mabatong lupain at iniwagayway ang sanga ng kahoy ng may nakakagulat na puwersa, naglunsad ng isang mabilis na sweeping flurry ng matatalim na puting enerhiya na parang espada ng diretso sa kanyang ninuno, habang ibinabagsak ni Musong ang mabigat na pansamantalang talam. Bigla niyang napagtanto nang may puro panik na si Yuwon ay nakatayong ganap na tahimik, walang ginagawang galaw upang umiwas sa paparating na pag-atake. Natakot na baka tamaan niya ito, sa loob ay nagmura si Musong at desperadong sinubukang ihinto ang kanyang sariling momentum. Gayunpaman, ang mapangwasak na suntok ay walang kahirap-hirap na inilihis ni Yuwon gamit lamang ang dalawang daliri. Ang puwersa ng walang pakialam na pagpapalihis ay nagpadala sa batang direktor na lumipad pabalik.
gamulong ng baliw sa dumi at mga bato sa isang estado ng ganap na pagkalito. Itinaas ang kanyang kamay nang walang pakialam, tinawag ni Yuwon ang kaawa-awang pagpapakita na katawa-tawa, mahigpit niyang pinuna ang mga kasanayan ng kanyang inapo, itinuro na ang kanyang footwork ay ganap na kakilakilabot, at ang kanyang landas ng espada ay puno ng mga depekto. Higit pa niyang napansin na ang mga pabayaang galaw ay hindi kahawig ng tunay na Heavenly Demon Sword Art o ng mga kasamang footwork techniques nito. Tumingin sa talunang batang pinuno, nagtanong si Yuwon sa hindi makapaniwala kung si Musong ay talagang mag-aangkin na ang basurang ito ang itinuturo sa mga modernong pinuno ng kulto, nakahiga sa dumi, pinagpapawisan at lubos na nahihiya. Tahimik na humingi ng paumanhin si Musong at inamin na ito nga. Bamantong hininga ng malalim sa kaawa-awang estado ng kanyang pamana, tinawag ni Yuwon ang sitwasyon na isang kabuuang gulo. Napansin niya na ang estilo ni Musong ay parang may simpleng kinopya ang panlabas na anyo ng Heavenly Demon Sword Technique na orihinal na nakuha ng Sword Demon at pagkatapos ay awkward na inilagay sa ganap na bagong circulation at Shingon techniques. Sa pagtatangkang ipagtanggol ang mga kasanayan ng kanyang panahon, nauutal si Musong mula sa lupa. Nangangatwiran na ito ay itinuturing pa rin na pinakamahusay na sword technique na magagamit, hindi kasama ang mga ng Blade 6, agad na pinutol ni Yuwon ang dahilan, matalim na tinanong kung ang kanyang inapo ay balak na magpatuloy sa pakikipagtalo sa kanya. Lubos na napagalitan, agad na umatras si Musong at humingi muli ng paumanhin, sa paglabas ng isa pang mabigat na buntong hininga. Sa wakas ay naunawaan ni Yuwon ang laki ng sitwasyon. Kinilala niya na ang matinding pagkasira ng kanilang pamana ay eksaktong dahilan kung bakit si Musong ay labis na desperado na kunin ang kanyang martial arts data. Tama ang hinuha ni Yuwon na hinuhusgahan ng batang direktor na ang pagnanakaw ng sinaunang data bilang ang tanging posibleng solusyon para sa muling pagkabuhay ng kanilang kulto. Sa paggawa ng matatag na desisyon, ipinahayag ni Yuwon ang kanyang pagsang-ayon at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang inapo. Naguguluhan, tumingala si Musong mula sa dumi at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nakatayong matangkad at kahanga-hanga laban sa sumisikat na bukang liwayway, sinabi ni Yuwon na gagawin niya ang nais ni Musong, marangal na nag-aalok na personal na turuan siya ng tunay na martial arts.